Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Pinanindigan at ididepensa pa ni Pangulong Nonoy Aquino ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Giniit ng Pangulo na mga programa para sa mga nangangailangan Pilipino ang tinutugunan ng DAP. Gayunman, batid din daw ng Pangulo na posibleng may mang-abuso sa pondo ng DAP. Kaya ang gusto niya ay limitahan ang mga programa at proyekto na paglalaanan nito. Mula sa Bali, Indonesia, yan ang tinutukan ni Jam Sisante. Nasa Bali, Indonesia man si Pangulong Aquino, sinusundan pa rin siya ng panibagong kritisismo laban sa kanyang administrasyon. Ang Disbursement Acceleration Program na sinasabing pork barrel na nagbago lang ng pangalan. Hinarap ni Pangulong Aquino ang tanong, ngayong kune-question sa Korte Suprema ang legalidad ng DAP, tatanggalin ba niya ito? There are services that are needed by our people, especially on the extreme margins of society. Through no fault of theirs, no, is suddenly going to be removed. Hindi naman yata fair yun. How can you tell somebody who has to undergo regular dialysis treatment? Pwede mo maghintay ka lang ng ilang buwan hanggang i-sort out natin ito. Paliwanag ng Pangulo, ang sistema raw ng kanyang gobyerno gamitin ang savings o pondong hindi nagamit ng isang ahensya para ilipat sa ibang programa ng gobyerno. Sayang naman daw ang savings kung ibabalik pa sa National Treasury at ipagpapaliban pa ang programang kailangan na ng taong bayan. We have a policy in the cabinet. We term the policy, use it or lose it. No, parang there is no reason for everybody to be delayed if there is an opportunity to accelerate that project which was approved by Congress, which they found merit with. No? And if we can accelerate the benefits that will accrue to the people, why delay it? Tingin ng Pangulo, aprobado naman ng Kongreso ang mga programang pinapondohan nila sa DAP. It is not a unilateral decision on our part. We can only fund from savings items that have already been, have been approved by Congress. We're not inventing a new budgetary line. Pero nalulungkot daw ang Pangulo na sa kabila ng kanilang paghihigpit, tila may nakakalusot pang mga questionableng proyekto ng ilang mambabatas. Tulad na lamang raw ng isang request ng isang mambabatas ng 5 milyong piso pambili ng gamot kontra dengue. Now, there was one document in particular, hindi ko naman sasabihin kung kaninong request, no? Pero umabot kasi medicines ang request, ang category sa DBM. And nung napunta na doon sa implementing agency, naging anti-dengue medication. There's no such thing as anti-dengue medication. So, I question, sabi ko, ano ba dito parte ang alam natin, no, from DBM for instance? At ano ba yung pagdating doon sa implementing agency? Kailan ba nireport itong anti-dengue medication? Bakit wala nakahuli nito? Bakit wala nagtanong na, is there such a thing? Kaya ang nais ng Pangulo ngayon, limitahan ang magiging programa na paglalaanan sa ilalim ng DAP. Mula dito sa Bali, Indonesia, Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.